Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo ngayon sa loob ng sasakyan. And ngayon, kukunin namin yung kotse namin na pina-repair ko, pinaayos ko yung pintura at pina-ceramic coating ko sa Decepticons Garage, no? So later makikita ninyo yung quality ng mga services na gawa nila. Thank you. Boss RDR, may pera ako. Gusto kong bumili ng kotse. Ang kotse ba ay asset o liability? Ang kotse ay asset doon sa mga taong pag ginamit nila yung kotse nila is mas magiging productive sila, no? So depende sa productivity. For example, pag nagkaroon ka ng sasakyan, syempre pag may sasakyan ka, napapaiksi mo yung oras ng pagbabiyahe mo papunta doon sa client mo, papunta sa customer mo, papunta sa trabaho mo, or magagamit mo siya as kumbaga para to save time kasi laging mas mahal ang oras kaysa sa pera. Nagiging liability ang sasakyan kung sobra-sobra na itong sasakyan na kumbaga sobrang masyado nang mahal yung sasakyan na binili mo na hindi na siya align dun sa pangangailangan, no? So depende sa purpose, depende sa need, no? So para sa akin, ang kotse is asset, no? Kung ito ay makakapagbigay sa iyo, makakatipid ka ng oras, mabibigyan ka ng convenience sa pagbiyahe nyo araw-araw. Alright, so good morning, good afternoon, good evening mga boss. So nandito tayo ngayon sa Decepticons Garage. At syempre, alam nyo na kung bakit tayo nandito. Syempre, nag-avail ako ng services nila na retouch and ceramic coating. So ngayon, titignan ko yung output ng sasakyan, kung paano nila ito ginawa, paano nila ito ni-repair, at reviewin natin. Ayan. So mamaya kakausapin din natin si Boss Erwin, yung may-ari ng Decepticons Garage. So see you later, guys. Alright, so kasama natin ngayon si Boss Erwin Arar. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Decepticons Garage. Well, what I want you to see, boss, kung paano nagsimula ang Philenial Marketing. So, ang Philenial Marketing is our umbrella group. Ang Decepticons is under Philenial Marketing. Iba pa, meron kaming parlor before na nagsarado ng pandemic na rin. So isa ka rin sa mga pinakatinamaan talaga ng pandemic? Opo, opo. So, anong experience ng pandemic sa'yo? Since nasa agriculture kami, ang agriculture very fortunate para sa amin. Hindi kami, ito yung pandemic proof. Problema, nung nakabalik na tayo, nag-post-pandemic na, medyo bumagal ang agriculture business namin. Ngayon, ang lumalakas naman yung itong mga kotse. Itong isang yung Decepticons Garage. Ito yung malakas mo ngayon? Yes po. Paano mo siya napalakas? Dahil sa tulong niya rin, boss. Before talaga, dalawa-dalawang piraso lang pumupunta rito. Dahil nasa liblib kaming lugar papasok kami. So, nandun, naghanap talaga ako ng tao na tutulong sa akin. Siguro by chance na daanan ko yung video mo, boss, pupunta ako rito, magtatanong ako kasi kaya Philenial Marketing ang pangalan namin. Feeling millennial na lang ako, pero hindi talaga ako marunong mag-market ng mga makabago kasi I'm 47 right now. Bata pa! Oo, pero sabi ko nga, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. So, nagpunta ako sa GCI. Thank you very much, Boss RDR, for the second time. Naging content creator ako. Philenial content creator. Yan. So, nung sinimulan namin, nagdrama-drama kami, nag-skits kami, tama yung sinabi ni RDR na mag-content kayo kasi at the end of the day, talagang social media na yung way ngayon. Napakamura pa. Walang masyadong gastos. Pero nung inilagay namin sa FB, 5,000 views. 5,000 kagad? 5,000 views. Wow! So, sabi ko, tama talaga. So, nung dumami yung sasakyan na dito, hanggang nung nag-post ako sa GCI group, na punong-puno na kami rito, I'm very thankful, especially to my GCI family. Napaka-diverse mo na tao, di ba? So, dati agriculture, ngayon naman nasa repairs ka, tapos nasa, ibang mga industry naman pinasok mo. Actually, Boss RDR, isa sa mga natutunan ko rin sa inyo,
mahirap magstay sa isang market, sa isang market kasi at the end of the day gumagalaw ang market eh. Yes. Pagka na wala ng ningning ng kinang yung isang market, dapat meron ka pa ring pantawid uhaw at gutom. Correct. Yung pinaka talaga eh. Yun yung kailangan maintindihan ng mga employees din. Yes. Na they are part of the team and part of the business, no? So hindi mabubuhay ang isang negosyo kung wala yung mga loyal, mga masisipag at mga dedicated na mga empleyado nila. Correct. Kaya nga nung post ko na nakaraan eh, walang self-made team dun eh. Correct. Diba? I agree. Sobrang agree ako. Sa lahat ng mga employees na nakikinig, akala nyo lang na Hindi kayo iniisip ng mga amo ninyo. Ang lagi naming iniisip, hindi kami, kasi meron kaming ipon. Yes. Ang problema namin kayo, yung kakainin ng pamilya nyo araw-araw. Yun. Ano may papayo nyo sa mga aspirants? Well, ako kasi boss, nagsimula ako empleyado. Then, umalis ako sa pagiging employee ko. Gusto ko lang magkaroon talaga ng totoong negosyo. Nangarap din ako. Nung umalis ako sa pagiging empleyado, wala nang tumatanggap sa akin kundi simbahan. Doon lang ako umiiyak kasi may anak ako at asawa na kailangan pakainin. Yes. Magdasal talaga kayo kay Lord kasi ibibigay niya kung ano yung gusto niya para sa iyo. Gusto niya para sa iyo. Alright, so ngayon kasama ko ngayon si Boss Wow Vlog. What's your name, boss? Yes, Elgin Siadaliga from Wow Vlogger Decepticons Garage. Ayan, so vlogger din to guys. So nakikita nyo sa taas, at nandito tayo sa Decepticons Garage. So nandito, bubuksan natin mamaya yung ika-car reveal natin, yung sasakyan natin. Kasi syempre, alam nyo naman, dahil lagi tayo biyahe ng biyahe, nagagasgasan, nasisira, di ba? So ngayon, makikita natin yung paano nila ito ni-repair. Kung maganda pa talaga o hindi masyadong maganda o pangit yung kinalabasan. So malalaman natin. Yes, no worry RD dahil swabe dito yan sa Decepticons Garage na kung saan inilagaan namin talaga ang sasakyan ni Boss RD na talaga mapapawa o talagang quality ang gawa namin dito sa Decepticons Garage. Yun. Okay, so tara! Alright, so ito na yung napakita yung sasakyan natin guys. So i-reveal natin ngayon. Nung bago ko tutulin dito, ito yung likod ng sasakyan natin. May mga gas-gas to dito, natatandaan ko. Tapos sa gilid, ito may mga gas-gas din yan dito at may mga gas-gas din yan dito. So ngayon ipapaliwanag sa atin ni Wow Vlog. Okay, follow niyo yun sa TikTok kung ano yung mga ginawa. Ayan, so guys, dito ako natatawa dahil brand new yung sasakyan ni RDR. Ito ay puro tama, ginawang bomb car. Ewan ko kung bakit siya dinala ko ni RDR. Pero tignan nyo naman, talagang quality. Decepticons Garage, tinira na maayos, detalyado, mapapawaw ka. So ito naman guys, dito sa bahagi niya na kung saan dumadaan siya sa daanan papuntang Quezon Ave, meron isang tao na talagang nagtatawa pero tinamaan at nabutas. Pero dito sa Decepticons Garage, nagawang ng quality. Si RDR kasi kung saan nagpupunta, pero idol ko yan. Yan, syempre dito nagtiwala si RDR. Ayan, sa Decepticons Garage. Saan ka ba? Decepticons ka na. Tama! Ayan, so guys, itong part na to kasi guys, napansin namin dito sa Decepticons Garage. Parang napaka-alikabok niya na, tapos may mga mancha siya. Pero dito, ginawa namin guys. At saka makikita nyo guys, ito talagang pinaka namin na talagang ibalik sa dating forma, talagang quality. Amazing! Ayan, so ito guys, kung mapapansin nyo itong loob, ay talagang napaka niya na. Puro tapak na siya nung pero nagawa natin ng quality. Ayan, so ito naman guys, itong mga niya na upuan, talagang parang napakaluma niya na kasi sobrang tagal na ginagamit ni Boss RDR. Ayan, so nalalagyan na siya ng mga mark. Pero mapapansin nyo guys, wala na po siyang mga mark. Ayan, so ito, dito lang yan guys, ginagawa sa Decepticons Garage na talagang lihitimo na ibabalik natin sa tamang pagkabago. Kung ano yung pagkabili nyo sa kasa, ganun din natin guys, ilalabas ang inyong sasakyan dito sa Decepticons Garage. Kaya saan ka pa? Decepticons ka na. Tama!
Alright guys, so maraming salamat ulit sa pagpapaganda ng ating sasakyan, Decepticons Garage. And sana marami pa kayong mga maservicean na mga sasakyan na talagang masasatisfy, no? Kasi ako, I'm one of satisfied client ng Decepticons Garage. Kasi nakita ko yung gawa nila. Tsaka na mura ha. Imagine niyo guys ha. Ang binayaran ko lang doon is 25,000. Almost 4 panels yung inayos nila, tapos may kasama pang ceramic coating. So budget friendly, and at the same time nandun yung quality ng trabaho. So yun guys, so tatapusin ko na itong vlog natin na to. Please like, follow, and subscribe sa lahat ng mga social media account natin. And then of course, follow nyo rin ang Decepticons Garage. So yun lang guys, thank you so much and see you on my next vlog. Thank you!